Palit kahit ibinigay na raw ni Gojo ang lahat ng kanya makaya, still di pa rin daw ito sapat. Dahil bagamat nakaramdam siya ng tuwa sa kanilang laban, ay nakakadismay lang daw na di daw na ibigay ni Sukuna sa kanya ang best nito. So napakalim na mga binibitawang salita ngayon ni Gojo mga kaibigan. Dahil alam naman nating matagal na o inabot ba ng 1,000 taon si Sukuna sa paghahanap ng isang makakalaban na papantay sa kanya. Pero sa ngayon ay masabi ni Gojo ang unfair lang daw dahil ang buong akala niya ay siya ang makapag-satisfy kay Sukuna bilang isang sorcerer na nakaramdam din ng kaparehong loneliness ng pagiging pinakamalakas. Pero in the end ay di pa rin niya pala nagawang mapa-all out si Sukuna. Kaya na may wika naman ni Geto na nagsiselos daw siya dahil at least ay nasatisfy raw si Gojo sa kanyang pagkipaglaban sa King of Curses. Sagot naman ni Gojo ng wikang satisfaction ba raw kamo? Well, siguro kung nandun daw si Geto noon para tapikin ang kanyang likod ay masasabi niyang masasatisfy raw talaga sana siya. Nang masabi iyan ni Gojo mga kaibigan ay napatawa naman dito si Geto na napaluha pa nga ng kaunti. Kaya sabi naman ni Gojo na ayos lang naman kasi at least ay hindi raw siya namatay sa isang sakit o pagkatanda, kundi ay namatay raw siya sa kamay ng mas malakas pa sa kanya. Kaya na may matapos makapagsalita si Gojo ng mga words of gratitude, ay may bigla namang nagsalita ng wikang, ano ka ba? Isa ka bang samurai? At sa paglingon ni Gojo ay dito niya nakita na ang nagsasalita ngayon na pabiro ay si Kento Nanami pala kasama si Yu Haibara na nasa kabilang upuan. Kaya sabi naman dito ni Nanami na ang pangit naman daw ng pag-iisip at mga pinagsasabi ngayon ni Gojo. Pero dagdag pang sabi ni Nanami na bagamat may ganyang mindset raw ngayon si Gojo, ay sa tingin niya ay ito naman daw ang rason sa kung bakit mas nabuhay pa ng matagal si Gojo kesa sa kanya. Nasagot naman ni Gojong ha? Sabay hinawakan ng ulo ni Nanami. Kaya sabi naman ni Haibara kay Gojo na itong si Gojo at Nanami ay nagkaroon lang daw ng maliit na di pagkakaunawaan. In which ay ayon naman kay Nanami na naalala niya raw noon nung nagkausap daw sila one time ni Geto sa kung bakit ayaw nilang ipagkaloob lahat kay Gojo ang gawain ng pagiging isang Jujutsu sorcerer. Dahil ang rason daw ay di naman daw talaga si Gojo ang klase ng tao na gumagawa ng Jujutsu sorcery para mabuhay o promotekta ng mga tao. Dahil nagtatrabaho lang naman daw talaga si Gojo bilang Jujutsu sorcerer para isatisfy lamang ang sarili nito. Na nang masabi yan ni Nanami ay baka sa mukha ni Gojo ang pagiging guilty. Sabay pinalalapan ni Haibara ang sitwasyon mga kaibigan nang sinabi niya dito na ang bagay din daw na yon ay naobserban at alam na raw nila noon pa. Pero di lang talaga nila binabanggit o pinag-uusapan ang bagay na yan. Kung kaya't mas naging guilty pa tuloy dito si Gojo mga kaibigan at hindi na makaimik pa. Kaya na may pangiting humihingi naman ng paumanhin itong si Haibara. Pero ayon naman kay Nanami na ang naoobserbahan doon ni Haibara noon kay Gojo ay it turns out ay totoo naman daw pala talaga. Nadagdag pang sabi ni Geto na well, inamin na nga raw ni Gojo kanina na gusto niya lang talagang isatisfy ang kanyang sarili gamit ang kanyang lakas bilang isang Jujutsu sorcerer. Kaya matapos niyan ay dito na nagseryoso si Nanami na wikang hindi raw niya masasabing sang-ayon siya sa ginawa ni Gojo sa last moments ito. Subalit masasabi rin naman daw niyang napaka-fit raw para sa isang Gojo Satoru ang ginawa nitong desisyon bago ito pumanaw. Kaya nakakaramdam din daw siya ng simpatya para kay Gojo. Nasabi ito ni Nanami mga kaibigan dahil para sa kanya ay hindi siya sumasang-ayon sa ginawa ni Gojo sa kanyang last moment. Na hindi man lang kinonsidera ni Gojo na tanggapin ang tulong ng kanyang mga estudyante